unang proseso sa paggawa ng asin. Makita naman ng iba kung paano pinoproseso yung paggawa ng asin. Oo. Guys, tingnan nyo. Dito ay gagawa sila ng asin. Ito yung pagpaprocess na unang proseso sa paggawa ng asin. Ayan guys. Ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng asin. Kasi dati, gumagawa rin kami niyan nung bata pa kami. Yung tatay ko malakas pa. Itong portion na to, ganito. Yan. Lilinisin yan. Yung lupa o buhangin na yan. Lilinisin yan. Tapos, i-plat na nila. Ipa-plat. Pagtapos mo i-plat yan, silbuhin nila yan ang tawag. Parang isi-shower nila. Ayan o. Yan, nagsa-shower sila o. Yan. Nagsa-shower yan. Tapos, yung shower nila, papatuyuin pa yan ng buong maghapon. Para yung itong na yan, buhangin na yan, matutuyo yan. Titigas yan eh. Titigas yan siya na parang malutong yung buhangin. Tapos yung malutong na natuyo na yan, yan ay magiging maalat na yan siya. Maalat. Tapos bago i-harvest yan, 2 o 3 araw na ganun ang ginagawa. Yan o, sinashower muna. Pagtapos may shower yan, 3 araw, titigas yung itong buhangin na yan. Tapos pagka matigas na yan siya, yun na yun, i-harvest na yan. Yan, ganyan nila yan. Pag-ipon nila. Tapos ipunin, at saka tatanggalin yung matigas na yan. Kasi yung matigas na yan, nasa taas lang. Tapos pagka naipon na nila yan, ilagay na nila doon sa yan, pupuntahan natin guys . Saan tayo dadaan? Dali lang guys . Dali lang para magkaroon lang kayo ng idea kung paano ginagawa yung asin dito sa amin. Dito kasi mas malinis kasi dito ang asin. Puti siya. Hindi gaya ng binibili natin sa Manila na ang bilog na matitigas. Sa amin hindi ganun. Yan. Ito guys, dito yan ilalagay. Yan. Dito yan ilalagay yung naipon doon na buhangin kanina, yung tinuturo ko sa inyo. Ipunin yun, tapos pag naipon na yan, dito na ilalagay yan. Pag nailagay dito yan, pupuno to. Pag napuno na yan, unang proseso na naman, kuha sila doon ng tubig dagat doon, tapos ibuhos nila dito. Siyempre yung lupa na to, yung buhangin na to, maalat na yan siya. Tapos tutunawin niya ngayon yung alat na yan, isasama niya sa tubig. Ang tubig na yun na galing doon sa dagat, magiging maalat na siya. Ang doble ng alat niya, halimbawa maalat na yung dagat, di ba? Pero dahil yung proseso pa yung dagat, binilad sa buhangin, tapos yung buhangin nipon dito, ilang beses na ibilad, magiging siguro 10 times na yung alat ng tubig dagat doon. Pero siyempre pag 10 times na, maalat na yun. Ayun. Tapos dito yan, pag nilagyan nila na tubig dito yung pupunta. Yung tagas niya dito yung pupunta. Ayan. Yan, dito na yan pupunta yung tagas ng tubig na nanggaling doon kanina. Tapos tutulo yun dito. Dandahan yan magtutulo. Tapos pagdating dito, yan na nga, pag natikman mo dito, napakaalat na yung tubig niyan. Ang tawag sa amin ay tuma. Pagka tagas niya yan dito, araw-araw yan. Ulit na naman yan yung ganyan, yung sabi ko kanina na na-harvest nila yung lupa, yung buhangin na ni-shower nila. Araw-araw yan. Kung natanggal na nila yung yung buhangin na shower nila, ngayon natanggal na to dito. Sunod naman nila na sunod araw, dito na naman na portion. Sunod naman. Kasi sa isang portion na yan,
dapat 3 araw yan na maano, 3 o 4 na beses na maibilad siya para magiging maalat na siya. Tapos dito, kung na-harvest na ngayon dito, yung susunod niya, ayan, ano na naman yan, ito naman banda. Ganun pa rin ang gagawin nila yan. Ipunin na naman nila yan. Pag naipon nila, ilalagay naman nila ulit dito sa buha, sa ano, sa simbuhang, na sinasabi na simbuhang. Ayan, pag nandito na sa simbuhang, yung tubig na nandito kanina, yung natagas na, ibabalik na naman nila doon. Maalat na yung kanina, pero pagdating doon, ibasa na naman nila doon, doon nila ibuhos. Tapos maalat na yung ano doon, yung buhangin. Mas dudubli na naman yung alat ngayon. Kaya, ang pagkalabas ng tubig dito, napakaalat na. Tapos, maalat na yung tubig dito. Ang gagawin na yan, susunod, yung tubig dito, ibibilad na ngayon sa araw yan. Pag naibilad na yan sa araw, yan, dito yan. Dito nila yan ibibilad, oh. Yan. Kita nyo guys? Ayan na, oh. Yan. Yan. Yan, ibibilad nila yan. Yan, oh. Pag naibilad nila yan, yung tubig na yan, lulutang yung asin dyan, lulutang yan siya pagka naarawan. Pagka ano talaga ng init ng araw. Makikita mo yan, lumulutang lang yung asin. Pagka nalutang na yan, pagka malalaki na yung pagkakalutang niya, unti-unti naman yan, pagka mabigat na yan, babagsak na naman siya. Pag nabagsak naman siya, maulit naman yan, yung sa taas na naman yan, magkakaroon naman yan ng maliliit na parang bottle ng asin na lumulutang. Tapos, pagka palaki na, mabigat na yan siya, babagsak uli. Kaya ulit-ulit lang yung ganun. Tingnan nyo, may asin na nga yan, oh. Yan, may asin na yan. Tapos, siguro mga 2 araw, 3 araw yan na ganyan, nakabilad lang lagi. Ang mangyari naman dyan, naipon yung asin sa baba. Sa pangatlong araw, harvestin na nila yan. Ipunin na nila. Pag naipon na nila yan, ayan, ito na, oh. Ibibilad na naman nila ulit yung asin na yan. Kasi may tubig pa, di ba? Lalagay nila doon, papatuloy nila, para ang tagas niya hindi masayang. Para ang tagas niya, siyempre, tagas ng asin yan, maalat yun, para hindi na masayang. Yan. Tapos, ito na yung tamang ano na, asin na yan talaga siya. Tingnan nyo guys, oh. Yan. Yan, puti na asin, di ba? Tapos, yung bottle niya, pino. Para siyang, yung ano lang yung pagka-describe ko lang dito, parang wash sugar. Pero hindi yan, parang wash sugar lang yung pagkaka-describe dito. Hindi kaya ng nabibili natin sa Manila na ang bottle niya doon bilog, para siyang bigas na may matigas talaga. Dito, yung bottle niya, yan o. Pag pinisa mo to, malambot lang siya. Yan, nadudurog lang yan siya. Yan, nadudurog lang yan siya. Tapos pagka nilagay mo sa niluto mo, saglit lang, natutunaw agad. Hindi gaya ng nabili natin sa Manila na yung iba, bilog na parang munggo. Tapos pag nilagay mo, tikman mo kagad yung niluto mo, akala mo, hindi pa rin maalat, dagdag ka na naman. Pero ang totoo, hindi pa pala natunaw ang asin doon na nilagay mo. Kaya, mapaparami ka, minsan hindi mo matansya, maalat na yung ginagawa mo. Ito, parang iodized na yan. At saka ito yung ginagawang iodized. Hindi ko na alam kung paano magpa-proseso na nila yun, kung paano nila gagawin yung iodized. Pero ito, mayroon dito na yung produkto nila, kinukuha ng gumagawa ng iodized. Ayan guys, oh. Ilan yung nila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kasi yung dati, ayan mayroon pang dating traditional na pamaraan yung doon nakabilad sa ayan guys, yan yan, kawayan yan naman, kawayan. Puntahan natin saan tayo dadaan. Kawayan naman yan. Yung gumagawa kanina, mga bata pa yan sila nung umalis ako dito. Bata pa, pero ngayon, ang lalaki na nila, hindi ko na masyado makilala yung mukha. Ayan guys, tingnan mo.
ginawa naman to sa kawayan naman to na ibilad. Pero parehas pa rin yan sa dito guys. Parehas lang yan yung pagproseso nila. Ito, nakabilad lang sa kawayan to. Tuwing umaga yan, ito, dadagdagan nila yung tubig. Na ang tubig na yan, doon galing yun kanina sa parang ano siya, ano tawag yan, yung tawag sa amin yan, buho. Kumbaga yun ang pinag-ipunan ng tubig na galing doon kanina sa simbuhang na pinaglagyan ng buhangin. Ayan. Sa nilagyan ng buhangin, doon tatagas ngayon yung tubig. Doon naipon yung tubig. Ngayon ang tubig na yon, dito na nila dinadagdag nila yan tuwing umaga. Ganitong oras, kailangan magdadagdag na yan sila. Hindi ko alam kung nakapagdagdag na sila ngayong araw na to. Palagay ko nakapagdagdag na kasi marami na yung tubig yun. Kasi pagdating ng hapon, yung tubig na to, nagbabawas to, kunti-kunti. Kasi natutuyo di ba? Tapos yung iba nagiging asin, kaya natutuyo siya. Kaya napapakunti. Kaya ang ginagawa, dinadagdagan nila to. Tuwing umaga yan. Dadagdagan nila yan. Tapos tingnan nyo guys, oh. Ayan. Ito, asin na yan sa baba. Asin na, yan, oh. Guys, oh. Yan. Asin na yan guys. Ayan, oh. Yan. Asin na yan. Tapos, baka mamayang hapon to, harvestin na nila to kasi marami na siya, oh. Mamayang tanghali to, sigurado. Dadagdagan pa tong ano niya, yung pagiging asin niya. Madadagdagan pa yan. Tapos, pagka marami na, ayun, ano na nila yan, ganyan na nila ng kawayan. Ano. Tapos, ipunin nila yan dito. Tapos, tatanggalin. Siguro yung isang ganito, isang buko ng kawayan na yan, siguro mga isang baso o kalahating baso na ma-harvest nila dito. Palagay mo, isang baso na maliit na baso. Yun, isang baso yan. Isa karami yan guys, oh. Dami yan, oh. Oh. Ilang baso rin yan. Pag na-harvest mo yan, makakarami ka. Tapos pagdating rin dito, yun, oh. Ipunin din nila yan. Pag naipon na nila yan, ayan. Oh, malapad yan, oh. Mas mabilis proseso dito, pag-process ng asin kasi malapad. Hindi gaya dito na ano lang, oh, pira-piraso lang. Ito malapad siya. Ayun, oh, marami yung asin guys, oh. Yan. Pagka inipon na nila yan, makakuha sila ng, siguro makaka-harvest sila ng mga 3 sako sa isang harvest nila. Eh yung asin, magkano rin yung asin sa